These motorcycles is one of the reasons bakit naghahanap ang mga motorcycle riders ng automatic scooter convenience without giving a sport bike attitude kind of experience. Mga bossing, ito nga pala si Yamaha Aerox version 3, standard version at si SP version. And sa video ito, pag-uusapan natin ang specs and key features ng mga motorsiklong ito. First impression dito in regards to comfortability, affordability, and usability. Who is this best for? Whether si Aerox V3 man yan na standard version or yung SP version. 3 things that I like and 1 good thing to improve for these motorcycles. And our final thoughts regarding this motorcycle. Whether it's a good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Pero bago natin simulan yan, ang Yamaha Aerox 155 standard version is priced around 125,900 pesos, while si Yamaha Aerox SP version naman is 163,900 pesos. And 4 colors nga pala ang release na color dito ni Yamaha, pero isang color lang yung kay Yamaha Aerox SP, which is matte blue yung color ni Yamaha Aerox SP, samantalang Yamaha Color Black, Yamaha Glaze Blue, and Yamaha Race Blue ang colors ng standard versions natin dito. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kanyang specs and key features. This motorcycle have a 155cc displacement na naka-liquid cooled and the power of 15.2 horsepower at 8,000 RPM. With the torque of 14.2 Newton meters at 6,500 RPM, yung compression ratio niya naman is naka 11.6:1. While yung bore stroke niya is 58 by 58.7 and a fuel capacity of 5.5 liters. Yung wet weight natin dito is 130 kilograms mga boss. Naka Yamaha VVA na nga pala tayo dito with a single overhead cam and 4 valves. Naka blue core and an estimation of 43 kilometers per liter ang kaniyang fuel efficiency. No ABS po tayo mga bossing kay Yamaha standard version, while kay Yamaha SP is naka front ABS tayo dito. Naka CVT automatic naman tayo kay Yamaha Aerox standard version, while naka Yamaha eCVT tayo dito kay Yamaha SP or YECVT. Both are naka FI. Meron tayong USB charging port socket dito with an ACG starter and auto start-stop. A new headlight upgrade from Yamaha kasi version 3 na with an LCD screen if standard yung kukunin mo and naka TFT naman if naka SP version yung kukunin mo. Pag-usapan naman natin yung dimensions dito. Yung seat height ni Yamaha Aerox standard version is naka 790mm with the ground clearance of 145mm and 1350mm of wheelbase. Front tires niya is naka 110 by 80 by 14, while yung rear tires niya is naka 140 by 70 by 14. And just to let you know mga bossing na pareho lang sila ng dimensions ni Yamaha standard version and Yamaha Aerox SP version. Ngayon pag-usapan natin ang base Aerox key features natin dito. Unang-una sa lahat, around this price, meron na tayong rear disc brakes dito. So it gives a lot of improvement talaga compared sa previous ones and sa other motorcycles such as Honda Click 160. We also have a larger 30mm inner tube front fork, then it means more confidence. The upgraded 30mm from front fork kasi galing sa 26mm boost rigidity and steering response. So it means na-enhance niya and nata-translate to a better road feedback. Next naman natin dyan is ang kanyang super wide tubeless tires na nag-ensure sa ating mga rider na mag-i-increase yung road grip natin dito, especially sa mga cornering, may stability tayo dito, and medyo mas sportier and more aggressive yung stance natin if gamit natin to. May dagdag na rin pala tayong electric power socket dito na USB-C yung kanyang power socket. Sa may left knees natin to nakalagay para madaling abutin kapag magcha-charge tayo while nagra-ride tayo. And last but not the least is that it has a 5.5 liter tank capacity that allows us to ride longer and enjoy our trip without gassing up a lot of times. Hindi rin naman magpapatalo yung convenient underseat storage natin dito, which has 24.5 liters of space na kasya ang XL full face helmet plus extra essentials such as mga gloves or jacket na pwede mong ilagay dito and magkakasya siya. Meron na rin tayong refined 155cc VVA Blue Core engine dito which shares the same DNA sa mga SP version. And last but not the least mga bossing, kay Yamaha standard version, meron siyang Y-Connect smartphone integration. Makaka-receive tayo ng real-time data dito about our fuel efficiency,
ating engine diagnostics, battery status, and maintenance reminders, and even saan man tayo naka-last park sa ating location sa motor na to para hindi tayo maghanap lagi sa motor natin if ever na park man natin to sa medyo malayo. Napakalaking tulong na feature na yan at a standard version kind of motorcycle. So, isa to sa mga magugustuhan mo talaga feature na na-offer ni Yamaha Aerox standard version. Ngayon naman, pag-usapan natin ang Yamaha Aerox SP featured specs natin dito na maganda talaga kasi from Aerox standard version, mas hinigitan niya pa dito. First natin dyan is ang kanyang refined 155cc Blue Core engine with YECVT. With Yamaha Electric CVT or YECVT technology, this combines and delivers a more responsive ride where it offers heightened acceleration and sensation with the refined throttle feels. So with the VVA on board, the engine seamlessly adjusts to different riding specs na mag-optimize sa ating performance and also our fuel efficiency. Meron na rin tayong 3-level downshift control where may experience mo yung dynamics when you choose between the 3 shift levels para mas magama mo yung deceleration and throttle response mo. Whether if gusto mo ng quick burst ng throttle mo or gusto mo mag-minor para makontrol mo yung slowdown, especially on your sharp cornerings, the thrill of shifting your gears is at your fingertips. Napakaganda ang feature yan para talaga sa mga gustong mag-level up sa kanilang sporty rides, but pwede rin ipang araw-araw. Next naman natin dyan isang kanyang sport and touring riding modes. Isa to sa pinakamagugustuhan mo talaga mga boss. Why? Because meron tayong riding modes na kay Yamaha Aerox SP, which is, alam naman natin yung mga riding modes dati is sa mga big bike lang yan, but now, nabibigay niya na sa mga 150 and 160cc segment. So, kudos talaga sa mga ganitong klaseng innovations ni Yamaha. Not just that, but it also has a TFT display na rin compared kay standard version. TFT display kasi brings the screen more brighter experience, so mas klaro siya sa mga matitirik yung araw sa daan. Hence, it gives clarity especially sa mga features niya dito na nagbibigay rin ng information sa turn-by-turn navigation. So sa standard version, meron tayong Y-Connect but mas nilevel up dito sa Aerox SP kasi meron ng navigation na dagdag if ever ito yung kukunin mo. Although hindi mo makikita yung pure map talaga na navigation, but that's a great help na rin para hindi ka na mabisi sa cellphone mo while nasa daan ka. Isa rin to sa magugustuhan mo boss kay Yamaha Aerox SP, which is meron siyang karagdagang rear sub tank suspension. Si Yamaha Aerox standard version kasi wala, but this rear sub tank suspension or yung parang baso na sinasabi kumbaga is designed to evoke the look of race grade suspension where yung rear sub tank adds a sporty visual cue that enhances aggressive styling at Aerox SP. So, it delivers the appearance of track racing inspired and engineering na nagbibigay ng mga riders a premium high-performance aesthetic. Next naman natin dyan is ang single-channel ABS sa harap. We both know mga bossing that safety is a priority and hindi tayo bibigoyin dito ni Aerox SP dahil meron na siyang karagdagang ABS feature. We can't complain already for its price and napaka-ganda talaga nitong option for this price segment. Next naman natin dyan is that naka-smart key system na si Yamaha Aerox SP. Ma-enjoy mo na yung keyless ignition na seamless access with your motorcycle, which is wala si Yamaha Aerox standard version yan. Next naman natin na wala din si Aerox standard is ang TCS aka the Traction Control System. This helps our monitoring system na iwas sa tire slippage and mas makaka-adjust agad sa power delivery to maintain control on slippery surfaces. Not just ABS, but it also helps us through TCS. And ang next naman na safety din na nilagay ni Aerox dito is ang ESS or Emergency Stop Signal. Kapag nag-sudden brake tayo sa motorsiklong ito mga boss, is that magpa-flash yung hazard lights natin dito. Automatically, it gives more reaction time para sa mga nasa likod mong mga riders or mga drivers. And meron na rin tayong super sport inspired cockpit dito which is designed with cues from Yamaha's R series. The Aerox SP's cockpits brings you into the world of racing talaga. Especially na naka-LCD standard na tayo dito, kitang-kita mo talaga na meron siyang glimpse about sa Yamaha R series motorcycles nila such as R3 or mga R7 and R1.
Hindi rin nagpapatalo si Yamaha Aerox SP when it comes to start and stop system. So, hindi lang siya for sportier experience, meron ka ring fuel efficiency na mabibigay sa iyong convenience. It helps improve kasi yung fuel efficiency mo dito by automatically shutting down the engine if naka-stop tayo sa mga idling traffics. And last but not the least is that yung kaniyang handlebar switch control. Kay Yamaha Aerox SP, meron siyang lever style switch on the left handlebars na gives you cycle through the digital display with ease. Kaya laging mo makokontrol dito whether papalitan mo yung riding mode mo dito to sports or eco mode. Pwede mong palitan yung gearings, pwede ka magpalit ng homes, yung music, yung turn-by-turn navigations, and marami pa gamit ng ganitong klaseng handlebar switch control. And para hindi kayo malito, nilista ko na rin both models, anong meron sa kanila, and Aerox SP features. Ulitin natin, both Aerox standard version and Aerox SP version have 30mm front forks. Meron siyang 24.5 liters of U-back. Meron din tayong same na LED turn signals, naka USB-C socket, and merong Yamaha Y-Connect app. While si Yamaha Aerox SP version naman is merong feature na turn-by-turn navigation, emergency stop signal, sport and touring models, meron siyang KYB sub-tank shocks, meron siyang single channel ABS sa harap, meron siyang 3-level downshifts, meron siyang traction control, and meron siyang smart key. Hindi ko na nilista dyan ang TFT display pero andyan yan sa turn-by-turn navigation. And ilalagay ko na lang dito sa screen ang Yamaha Aerox full specs. And ngayon naman, ilalagay ko yung Aerox SP full specs na makikita mo yung kanilang main changes talaga is sa kanyang wet weight from 144 kilograms to 130 kilograms kay Yamaha Aerox SP. While sa others naman, makikita mo na maraming naidagdag dito kay Yamaha Aerox SP such as yung meter panel, yung stop and start, yung ABS, traction control, smart key, electronic power socket, at saka Y-Connect. So may napupusuan na ba kayo? Si Yamaha Aerox Standard ba or si Yamaha Aerox SP? Comment nyo nga dyan below. Pero bago ang lahat, pag-usapan muna natin ang first impressions natin dito in regards to comfortability, affordability, and usability. When it comes to comfortability mga bossing, both Yamaha Aerox standard version and SP version have a wide seat and a stable riding feels. Okay na okay to kasi solid to sa mga straight roads and kaya pang ilong ride. Kaso, yung cons lang natin dito is that medyo aggressive ang riding position dito na may pagkasubsob yung ating riding ergonomics dito, which means medyo mapapagod ka kaunti compared if Yamaha NMAX yung kukunin mo ang motorsiklo. Comfort-wise, kaya to ipang-compete sa mga sporty events and kaya rin ipang chill ride pero iba ang may experience mo kay Yamaha NMAX. So yun lang, kaya niya pero may mas magandang experience kay Yamaha NMAX. If you can live with it, then mas maganda talaga, di ba? Next naman, pag-usapan natin ang kaniyang affordability. For me mga bossing, mas reasonable si Yamaha Standard version 3 compared kay SP version. But si Yamaha SP version naman mga boss is napaka-justifiable naman for its price. Hindi kasi ito budget scooter kind of motorcycle, but a performance-oriented automatic motorcycle. So bang for the buck talaga every penny na binabayad mo dito kay Yamaha Aerox SP. And last but not the least natin dito isang kanyang usability. Both motorcycles have a CVT. However, naka-YE CVT si Aerox SP but that simply means traffic friendly tong mga motorsiklong ito. Maganda yung kanyang legroom sa mga paa mo dito. So okay to when you're gonna use it for your daily. Hindi ka medyo mai-stress kapag ito yung gamit mo. And kayang-kaya na rin to ipang work, pang-ride, and panggala all in one just by buying one motorcycle. Siguro nga lang medyo mahirapan ka dito is ang kanyang may pagkabigatan na timbang. Medyo mahirapan ka itulak para sa mga parking or maneuver sa mga medyo matatraffic na daan. May pagkalapad na rin kasi compared sa mga 125cc motorcycles. Pero all in all, this motorcycle is very usable para sa mga confident riders. Ngayon naman, para kanino ba si Yamaha Aerox version 3 standard version? Si Yamaha Aerox Standard ay para sa mga riders na gustong mag-transition from manual to automatic. This is a great motorcycle option talaga sa mga ayaw ng boring na scooter feels kasi meron din naman tong nabibigay na performance. Maganda rin to para sa mga daily commuters na may pagka-sporty ang preference and para din to sa mga riders na gusto ng power without overtech na mga features.
Simple rides lang, rider-focused, pero merong performance. Ngayon, para kanino ba si Yamaha Aerox version 3 SP version? Si Yamaha Aerox SP ay para sa mga experienced riders na priority ang sporty experience with a safety features. Meron na kasi itong TCS, ABS, and ESS na mga sensors na nagtutulong sa atin mas maging safe tayo sa daan by this help na nabibigay ni Yamaha. Next naman is para sa mga tech-conscious riders or sa mga riders na gusto ng mga ride data, may mga notifications sa cellphone mo, and may connectivity. So, mas intimate tayo dito with our motorcycles. And last but not the least, para to sa mga riders na gusto ng pang-isang bagsakan lang na upgrade. Which means, ayaw mag-upgrade agad, gustong gamitin to for a very, very long time or long periods of time bago magpalit ng bagong motorsiklo. Kasi kung may budget ka naman, SP version is one of the complete package talaga na mabibil mo and na-offer ng mga motorcycles ni Yamaha dito sa Pilipinas. So nakapag-decide ka na ba? Kasi kung hindi pa, meron tayong 3 things that I like and one good thing to improve na pwede mo rin mapag-isipan na baka magustuhan mo rin. First natin dyan is ang kaniyang forma. Hindi natin yan may pagkakayat kay Yamaha Aerox. Meron talaga siyang aggressive sport bike inspired na hindi talaga siya common sa daan klase na experience. Kahit pa stock, may dating tong motorsiklong ito. Paano pa kaya pag na-customize mo? Next naman natin dito is comfortability. Although medyo malaki siya tignan as a motorcycle and a 155cc engine displacement kind of motorcycle, masasabi mo rin naman talaga na hindi ka bibitinin nito sa comfortability when it comes to bringing your things such as mga riding jacket, yung helmet mo, yung mga gloves mo, pwede mo ilagay yan dyan sa underseat compartment mo. Although hindi siya yung pinaka-relax, magbibigay pa rin naman tong motorcycling ito ng convenience as an experience. By that, meron tayong comfort na makikita dito. But that simply means, hindi lang comfort yung makukuha mo dito, may performance ka pang makukuha on this price category. And last but not the least is that magugustuhan mo dito is si Yamaha Aerox is hindi lang standard version, meron din siyang SP version. Which is, alam naman natin, na-mention natin na may chances na ilabas na dito si Honda Click 125 version 4 dito sa Pilipinas and aasahan din na meron siyang street version. While dito naman kay Yamaha, makikita natin na may standard version na si Yamaha Aerox tapos, linagyan niya pa ng SP version. And siguro, one good thing to improve lang talaga dito, meron lang sanang pwedeng makapagawa na mas maging magaan to. I will probably vouch this motorcycle if mas magiging magaan pa tong motorcyclong ito. Although, okay na talaga to, maybe I'm just nitpicking, pero alam naman natin na if mas magaan, medyo may madadagdag tong convenience para sa atin if ever mag-maneuver tayo sa daan. And nasa final thoughts na nga tayo, no? If wala pa akong Honda RS125Fi or Suzuki Gixxer 155, pero may riding experience na, is this motorcycles a good option or a must-buy motorcycle kind of decision? Para sa akin mga boss, Yamaha Aerox Standard is a must-buy kind of decision motorcycle, but Aerox SP is a good option. Kasi mga boss, if tulad din kita na na-experience yung may clutch sa traffican, tapos, same lang naman sila na mabibigat, why not maneuver your motorcycle into automatic na less talaga yung effort mo pag nasa bumper to bumper ka na daan, di ba? Lalo na if gusto mo ng performance, tapos gagamitin mo rin pang daily. But if sasabihin ko sa inyo na must buy tong motorcyclong ito, I could really say na hindi masyado for this price segment. Alam mo naman, pang-isahang upgrade lang talaga tong motorcyclong ito. Like, a very long term ka pang magbibili ng bagong motorsiklo if ito yung pipiliin mo. For the price around 165,000 pesos, hindi ka pwedeng makabili agad ng panibago agad-agad if ito yung kukunin mo. Medyo magla-lock-in ka talaga for like 3 to 5 years na ito muna yung gamitin mo. Enjoyin mo muna yung nabili mong motorsiklo, di ba? Alam naman kasi natin na ang motorsiklo ay hindi parang Pro Max na palit-palit agad from 3 to 4 years na experience pag nabili mo yung ganong klaseng mga bagay. But at the end of the day, if naghahanap ka ng sulit sa performance na automatic motorcycle, the Yamaha Aerox version 3 standard is the best motorcycle na sulit for this kind of price sa 155cc segment. While, if naghahanap ka ng premium, napaka-tech forward, may safety focus pa, Yamaha Aerox version 3 SP is the best way to go for a one-time, big-time upgrade.
That simply means the Yamaha Aerox will always have a sweet space in my heart to consider talaga as one of my motorcycle options. Pero kayo ba mga bossing, sino ba talaga yung mas nagugustuhan nyo dito sa mga motorcycling ito? Si Yamaha Aerox Standard version or si Yamaha Aerox SP version? I would like to know your thoughts there sa comment section mga boss. And if nagustuhan mo yung mga ganitong mga klaseng content, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron kang mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you in my next video. Let's go!